kaugnay pa rin ng malawakang sunog o bushfire sa Rapu-Rapu, Albay, makakausap natin si Albay Public Safety and Emergency Management Office Department Head Cedric Daep. Magandang tanghali po, Ginoong Daep. CPR kang help po ito. Magandang hapon po, Pia. Ginoong Daep, para lang magka-ideya po kami na mas malinaw po sana. Ito hong lugar sa Rapu-Rapu kung saan nagkakaroon ng bushfire. Gaano ho ba ito kalawak? Tsaka ano ho yung population ng lugar na ito? Malaki yung sunog na nangyayari dito. Pero dinideclare namin na yung buong area is threatened. Ang ina-evaluate lang namin ngayon yung conflagrated area na mukhang ilang few days umabot na ng dagat. So, kasi kanina, nakausap po namin yung taga-NDRRMC. Hindi nga kasi nila masabi na contained na, no? Pero patuloy daw yung pag-aapula sa apoy. So, ito habang nag-uusap po tayo, ongoing pa rin po yung pag-aapula sa apoy. Ongoing. In fact, nasa helicopter kami ngayon. Nasa helicopter bucket operation. May darating pa ng isang helicopter from Davao para tumulong kasi tuloy-tuloy pa rin ang apoy. Itong helicopter from Davao, kasi nabanggit rin po ito ng NDRRMC. Private po ba ito or galing rin po ba ito? Ano ito? Yung Philippine Air Force. Okay. Yung sa Philippine Air Force po. Pero meron na ho bang mga nakuha sa initial na investigasyon, no? Kung ano yung talagang naging sanhi, no, nitong bushfire? Yun pa lang ang pag-uusapan namin kasi kaya nga pa-take off kami para mag-conduct na kami ngayon ng meeting for decision making. Kasama ko dyan si Director Gonzales ng DNR. Mag-uusap kami with the local government kasi nag-declare na sila ng state of calamity kahapon yung Rapu-Rapu. Pero kamusta ho ba yung panahon ngayon sa Rapu-Rapu? Kasi alam natin, di ba, kapag may mga bushfire na binabalita tayo galing sa mga ibang bansa, usually dahil tag-init, no, at summer, tas biglang sumisiklab yung apoy, tapos kakalat na lang po. Kamusta po ba yung panahon ngayon sa Rapu-Rapu nitong mga nakalipas na araw? Mainit ang panahon ngayon sa Rapu-Rapu at palakas ang hangin. Kaya mahirap po tuloy yung apoy kasi mainit at malakas ang hangin. Habagat. Alright. Medyo, sayang lang, no, medyo malabo rin, no, yung ating linya ng komunikasyon dahil nabanggit nga po ni Ginoong Daep, nasa chopper po siya ngayon at nagsasagawa po sila ng aerial investigation. Pero at least malinaw na po sa atin na ongoing yung kanilang pag-aapula ng apoy at yung kanilang investigasyon para malaman kung ano ang totoong naging sanhi nitong bushfire na ito. At hopefully mamaya magkaroon pa tayo ng iba pang update at makausap natin siya muli. Maraming salamat po si Albay Public Safety and Emergency Management Office Department Head Cedric Daep.